Marami po ang nangangarap na mabilis yumaman sa crypto trading. Pero ilan lang ang tunay na nakakagawa nito. Isa pang trader na kilala bilang Pix On-Chain ang nagbahagi ng kanyang mga sikreto para makamit ang 100 times na kita sa ating crypto portfolio. Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang detalyadong estratehiya para matukoy ang tamang token, hawakan ang ating investments at magtagumpay sa panganib or mapanganib or risky pero kapanapanabik na mundo ng crypto trading. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay ano nga ba ang 100 times na crypto portfolio gains? Yan, ang 100 times na gain ay nangangahulugan na ang halaga ng ating investment ay tataas po ng 100 na beses or 100 na beses. Halimbawa, kung ikaw po ay nag-invest ng 5,000 pesos at ito'y naging 500,000 pesos, ito po ay nagkaroon ng 100 times na kita. Yan, uulitin ko mula sa investment na 5,000 pesos at ito ay kapag ito ay naging 500,000 pesos or kalahating milyon, ay yan po ay katumbas ng 100 times na kita. Pero paano po ito ginagawa? Ayon po kay Ginoong Pix, mahalaga ang tamang kaalaman at estratehiya. Ito po ay hindi basta-basta paghahanap ng sikat na coin, kundi pagsunod sa tamang proseso at analysis. Ngayon ay paano po magsimula? Ano ang checklist para sa low cap tokens? Ayan. Ito po yung kanyang checklist dito. Ang low cap tokens ay ang mga coins na may maliliit na market capitalization. Ayon po kay Pix, may 4 na bagay na dapat po nating tingnan bago mag-invest. Unang-una ay ang kanyang strong narrative nito. Siguraduhin po natin na may kwento o layunin ang token na tumutugma sa kasalukuyang uso sa crypto. Pangalawa, involvement ng mga whales. Tingnan kung ang malalaking investors o whales ay bahagi po ng top holders ng token. Pangatlo, active community. Ang masiglang community ay mahalaga para mapanatili ang interest sa token. Pang-apat ay ang growing trading volume. Ang patuloy po na pagtaas ng trading nito or trading volume ay sinyalis ng magandang aktibidad. Kaya kapag nakita po natin ang mga ito, mas malaki ang posibilidad ng ating investment ay magbunga ng malaki. Ang sunod ay paano naman natin hawakan o i-hold ang ating investment. Isa po sa pinakamahirap na bahagi ng crypto trading ay ang paghawak o holding ng ating investment sa kabila ng volatility o pabago-bagong presyo. Sabi po ni Pix, mahalaga na may malinaw, meron po tayong malinaw na layunin o thesis para hindi po agad tayo magbenta sa unang dip o sa maliit na kita pa lamang. Halimbawa, kung ang layunin natin ay 100 times na gain, huwag po tayong mabahala kung bumaba ang presyo ng bagya. Ang mahalaga ay naniniwala po tayo sa potensyal ng token. Ang tamang mindset at disiplina ang siyang susi para maabot ang malaking kita. Ngayon ay ano po ang ginintuang alituntunin sa crypto trading? Yan. Important rule. Or mahalagang alituntunin. Ang pinaka-importanting rule or patakaran sa crypto trading ay mag-invest lamang ng pera na kaya po nating mawala. Bakit? Ang crypto trading or crypto market ay punong-puno ng risk po yan. Ang isang coin na trending ngayon ay maaring mawalan ng halaga bukas. Kaya't ang tamang diskarte ay mag-invest ng maliit na porsyento, mga 1% hanggang 5% ng ating total trading capital upang mapanatili ang seguridad ng ating portfolio. Dagdag pa rito ay huwag lang basta sumunod sa estratehiya ng iba. Gumawa ng sarili mong diskarte base po sa iyong pag-aaral sa market. At tandaan, walang garantiya po sa crypto trading. Kaya't ang tamang analysis at risk management ang siyang pinakamahalaga.
Ngayon ay ano naman ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, malaking bagay po ang ganitong kaalaman. Maraming low-cap tokens ang nagiging popular sa global market at maaari tayong makibahagi dito gamit ang tamang estratehiya. Bukod pa rito, ang pagtaas po ng value ng ating portfolio ay maaaring makatulong sa ating mga financial goals, mula sa pagbabayad ng utang hanggang sa pagbuo ng kapital para sa negosyo. Gayunpaman, dapat po tayong mag-ingat. Sa dami po ng scam sa crypto, mahalaga na pag-aralan ang bawat token bago mag-invest. Alalahanin din natin na ang crypto ay volatile at mabilis magbago. Mabilis pong magbago ang presyo nito. Kaya't ang tamang risk management ay mahalaga upang hindi masaktan ang ating bulsa. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang mga tips o payo ni Pix ay napaka-critical or napaka-practical. Ayan. Ngunit hindi ito para sa lahat. Kailangan ng tiyaga, disiplina at sapat na kaalaman upang magtagumpay sa crypto trading. Sa uli, ang crypto market ay hindi isang shortcut para yumaman, kundi isang plataforma or platform na nangangailangan ng tamang diskarte upang makamit ang tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.